Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating isang linggong nakaraan? Ako po ay papasalamat sa Panginoon dahil muli tayo nakita-kita sa araw nito. Para po sa ating mga kaibigan na patuloy na nanonood sa YouTube channel ng Blessed True Community Church, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Sama-sama po nating danasin ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos sa bagong ito sa ating sama-samang pagsamba sa Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa pagsisimula ng ating gawain. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang umagang ito. Salamat dahil kami po ay ginawa mong patuloy mo kami dinudulutan ng iyong mga biyaya sa pamagitan ng mga pagpapalang iyong pinapadama sa amin, pinaparana sa amin. Salamat dahil sa kabila ng mga sitwasyong aming nararanasan, ikaw pa rin ang Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng kasiguruhan na kailanman hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Maging sa umaga ito sa aming pagsamba, O Diyos, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Dalangin namin ang pangalan mo ang aming maitaas, ang aming maparangalan. Gawin pong pagpapala sa bawat isa ang bawat bahagi ng aming gawain ito. Sa aming pag-awit, tanggapin mo ang aming awit, ng buong pusong pag-awit namin para sa iyo, Panginoon. Sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, ito po ay damihin namin sa aming mga puso. At higit sa lahat, ang aming pakikinig ng iyong banal na salita, ito po ay baunin namin at ito po ay i-apply namin sa aming mga buhay para po sa aming pakikisama sa itong tao sa aming paligid. Kung kami po ay patuloy na maging ilaw ng mundong ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa gawain ito. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus pong aming dalangin. Amen. Samahan niyo po akong basahin ang aklat ng mga awit, 146. Mga awit, 146. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak, kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa aking Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naapi kung siya'y humatok. May pagkain handa, sana matututo. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulan. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasangalang ang mga dayuhan. Sa lupain niya'y doon tumata. Tumutulong siya sa balot ulila, ngunit sa masamang parusa ang hatid niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong awitan at papurihan ng Diyos sa umagang ito.
Magandang umaga sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri, kaluwalhatian at karangalan sa umagang ito dahil tanging siya lamang ang karapat dapat tumanggap ng ating pagsamba at papuri sapagkat iisa lamang ang ating Diyos. Iisa lamang ang Diyos na karapat dapat tumanggap ng ating pagsamba, papuri, pagmamahal, pagsunod, loyalty, faithfulness, lahat ay sa Kanya lamang. Siya lamang ang kaisa-isang Diyos na karapat dapat tumanggap ng mga ito. At siya lang ang kaisa-isang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan dahil sa Kanyang biyaya. No? At yun ang ating tatalakayin ngayong umaga. So tayo po ay magpapatuloy sa ating series na Salvation in Christ at ngayong umaga ay tatalakayin natin ang paksa na may pamagat na Salvation by Grace. What does it mean? Ano bang ibig sabihin itong kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos o dahil sa biyaya ng Diyos? Ano ba ang pagkaunawa natin dito? Lalo-lalo na sa liwanag ng Ephesians chapter 2 verse 8 na ating babasahin maya-maya. So, ano ba yung ating pag-aunawa dito? Ating sisilipin ngayong umaga ang bagay na yan at bibigyan natin pansin yung sinabi doon sa Ephesians 2 verse 8. Particularly yung unang bahagi ng verse 8. Na ang sabi doon, dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas. So, basahin mo natin itong dalawang talatang ito, verses 8 and 9, at pagkatapos ay babasahin natin, papasadahan natin yung verses 1 to 10 kung kakayanin natin ngayong araw na ito. O hindi man tutuloy natin sa susunod na pagkakataon. So, basahin natin itong verse, Ephesians 2, 8, 9 sa Filipino Standard Version. Okay, ganito ang sabi. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Tayo ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, we bless your name and we love you, Lord, dahil tunay nga na sagana ang iyong kagandahang loob sa amin. Sagana ang iyong biyaya sa amin. At Panginoon, dalangin namin na maranasan hindi lamang ng mga nanonood ng bidyong ito ang iyong kagandahang loob, ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, ang iyong pagpapala, kundi Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, Panginoon, sila rin makaranas sa iyo. Maranasan ko nila sa personal na paraan, Panginoon. Lord, bless us ngayong umaga at kumilos ka sa amin sa makapangyarihan na kaparaanan. Balutin mo ang aming mga puso ng pag-ibig upang sa ganun ay higit ka pa naming mahalin at ganun din ang aming mga kapwa. Katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Hinahabilin namin sa iyo ang aming pag-aaral ngayong umaga at ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Nauuso yung community pantry, at nare-red tag dahil itong katagang community pantry ay kahawig ng Communist Party. Mayroong pagkakahawig kaya siguro nagduda yung iba. Baka ito ay front lang. So, community pantry, Communist Party. Buti na lang, community church tayo. Hindi tayo community pantry. Pero walang masama kung iniisip ng ilan sa inyo na gumawa niyan dahil totoong yan ay maganda. No? Hindi ako naniniwala na mayroong kinalaman ng Communist Party dyan. Kaya dapat tigilan na yung red tagging. Sa halip, itong mga maliliit na pantry na ito ay isang larawan ni grace. Yan ang paniniwala ko. Isang larawan ng grace ni God. Sabi nga ng isang matanda doon sa balita, no, na tumanggap ng
mga pagkain mula doon sa community pantry ni Angel Oxin. Sabi niya, salamat ng marami sa mga biyayang ito. Nire-recognize ng matanda yung biyaya, yung grace. Dahil talaga naman na yan ay grace ni God. Hindi lamang yung mga pagkain o mga produktong naandun sa lamesa ng pantry. Bagamat yun ay talagang grace ni God, pero hindi lamang yun ang grace ni God na makikita natin dyan sa mga ginagawang pantry na yan. Makikita natin yung grace ni God sa puso ng mga nagsimula niya, ng mga nag-organize niya, nahandun ang grace ni God. Hindi ito ginagawa para sila ay kumita, kundi ito para tumulong. At ganun ang grace ni God, tumutulong. Hindi, wala kang hinihinging kapalit. Bagamat alam ko, nasa community pantry ay mag-donate ka, pero sila mismo, yung nag-organize niya, wala silang mapapala doon. Yan ay para tumulong lamang. So, merong larawan, merong anyo ng grace ni God. Grace din ni God ang nagtutulak sa mga tao na mag-donate at tumulong sa kanilang kapwa. Yan ay kahit sa maliit na paraan, nandun ang larawan ng grace ni God. At grace din ni God ang nakikita ko sa puso ng mga taong nagsisimula niyan at nagpupursige na tumulong sa kanilang mga kapitbahay, doon sa kanilang community. Nahandun ang grace ni God. Iba't iba ang anyo ng grace o biyaya o kagandahang loob ni God. Pero meron isang produkto, ang grace ni God, na masasabi ko na talagang dakila. At ito ay ang kanyang grace para sa kaligtasan. Ano ulit ang sabi ng verse 8? Dahil sa biyaya, dahil sa grace, dahil sa kagandahang loob, kayo'y iniligtas. Napakagandang pakinggan yung bagay na yan. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas. Pero kapag tayo ay tinanong, o kapag kayo ay tinanong, anong ibig sabihin ng dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa talatang ito? Paano nyo ito ipaliliwanag? Ano ang pagkaintindi nyo sa mga salitang dahil sa biyaya kayo ay iniligtas o tayo ay iniligtas dito sa verse 8? Ano ang pagkakaintindi nyo doon sa kataga na yun? Dahil sa biyaya kayo iniligtas. Alam nyo, maraming Kristiyano ang unawa sa salvation by grace ay ganito. Yung unawa nila sa kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos dito sa chapter 2 verse 8, ganito ang kanilang pagkakaunawa. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, iniligtas niya ang kaluluwa natin mula sa kaparusahan sa impyerno. Ganun ang unawa nila. At ganyan ang karaniwan na maririnig natin. Actually, sa matagal na panahon, ganyan ang pagkaunawa ko. No? Na itong Ephesians 2 verse 8, ayon sa talatang yan, dahil sa grace ni God, ako ay libreng makakapasok sa langit at iniligtas ako mula sa kaparusahan sa impyerno dahil sa grace ni God. Well, totoo na ang lahat ng tinatanggap nating maganda ay dahil sa grace ni God. Wala naman tayong tatanggapin dito dito sa mundo na maganda na hindi galing sa grace ni God. Lahat naman ng tinatanggap natin ay talagang mula sa grace ni God. Pero dito sa Ephesians 2:8, yung sinabi ni Paul na dahil sa biyaya kayo iniligtas, anong ibig sabihin ito? Ito ba'y nangangahulugan na tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob mula sa impyerno? Sa katunayan, itong talatang ito ay ginagamit ng ilan para sabihin na ang Diyos ay pumili lamang ng ilan para dalhin sa langit at iyon ay kagandahang loob ng Diyos. Kung hindi naging maganda ang loob ng Diyos, kung hindi dahil sa grace ni God, lahat ng tao mapupunta sa impyerno. At dahil mayroong grace si God, pumili lang siya. Kagandahang loob na lang ni God na pumili siya ng ilan, ng kaunti, para dalhin sa langit. Dahil lahat tayo patungo sa impyerno.
Yun ang pagkaunawa nila. Dito sa sinasabi sa dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo iniligtas. Pero hindi yan ang sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2. No? Hindi yan ang sinasabi ni Paul. Malayong malayo yun sa sinasabi ni Paul. At yan ang sisilipin natin ngayon. Sa katunayan, nang maunawaan ko na ang salitang kaligtasan sa New Testament ay hindi tumutukoy sa pagpunta sa langit, sinuri ko ulit itong Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. No? At nakita ko na mali ang nauna kong intindi. Sa verses 5 and 8, na kung saan nahandoon yung dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa biyaya kay naligtas. So tingnan natin itong Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Ano? At hindi ko pa hahabain, susubukan ko lang na bigyan ng, para magkaroon lang tayo ng background kung anong ibig sabihin dito ng salvation by grace dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. So tingnan natin yung verse 1 and 2. Sabi, kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Namuhay kayo noon ayon sa takbo ng sanlibutan ito at sumunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ibig sabihin, masamang espiritu. Sabihin natin, si Satanas yun. Sumunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritong kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Tandaan nyo rin itong katagang anak ng pagsuway kasi mamaya meron ako ipaliliwanag sa inyo na may kaugnay dyan sa katagang yan, anak ng pagsuway. Hindi anak ng tipakalog, anak ng pagsuway yan. So yan ang sabi ni Pablo sa verses 1 and 2. Kayo noon ay mga patay. Sa Biblia, ang larawan ng pamumuhay sa makasalanan o makasalanang pamumuhay o pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay ng masama, pamumuhay na sumusuway sa Diyos, pamumuhay na sumusunod sa takbo ng sanlibutan ito, pamumuhay na sumusunod sa pangunguna ng pinuno ng sanlibutan ito. Yung ganong pamumuhay, yung madilim na pamumuhay, yung makasalanang pamumuhay, ang paglalarawan ni Paul dyan ay patay. No? Ibig sabihin, kung si Apostol Pablo ay pintor at ipipinta niya, ilalarawan niya, iguguhit niya ang larawan ng makasalanan, ang iguguhit niya ay patay. So, yun ang larawan nun. Pero hindi literal na patay itong mga taong to. Hindi katulad ng isang bangkay na hindi humihinga, hindi makapagdesisyon, walang kamalayan sa kanyang paligid. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Inilarawan niya lamang, yung salitang patay ay paglalarawan lamang. Nang ibig sabihin nung patay, tayo ay sumusuway sa Diyos, nagkakasala, namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito, at sumusunod tayo sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Yung espiritong kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Hindi lamang yun. Sa katunayan, dinagdagan niya pa. Pero huwag niyo kalilimutan yung kalagayan na yan. Huwag niyo kalilimutan yung kalagayan na binanggit ni Pablo dyan sa verses 1 and 2. Sa verse 3, ang sabi niya, tayong lahat ay kasama nila noon. Yung mga tao na yon, yung mga inilarawan ni Pablo, yung ipininta ni Pablo, yung mga patay sa paglarawan ni Pablo. Tayong lahat ay kasama nila noon na namuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ng pag-iisip. So yan tayo noon, sabi ni Pablo. Tayo noon, ayon sa kalikasan, ay katulad ng iba na kabilang sa mga taong kinapopootan ng Diyos. So lahat ng yan, yung mga paglalarawan na yan, sa isang salita, ibig sabihin, patay. No? Yan ang larawan. Pero ulitin ko sa inyo, hindi yan katulad ng isang bangkay, na katulad na sinasabi ng ilang mga Kristyano, na como sinabing patay sa kasalanan or dead in sin, hindi raw tayo pwedeng magpasya. Hindi tayo pwedeng makapagpasya na sumagot ng oo sa Diyos dahil tayo patay. Wala tayong kamalayan tungkol sa Diyos. Wala tayong kagustuhan para sa Diyos. No? Yun ang sinasabi. Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ito'y paglalarawan lamang na yung pamumuhay na makasalanan ay inilarawan ni Pablo bilang patay. So, nagpatuloy si Pablo sa paglarawan kung anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan. Sabi niya, tayong lahat ay namumuhay sa mga pagnanasa ng laman,
pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ng pag-iisip. Ayon sa kalikasan ay katulad ng iba na kabilang sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ngayon, itong katagang mga taong kinapupuotan ng Diyos ay isang unfortunate translation. No? Sa madaling sabi, hindi maganda. Isang disappointing na pagkakasalin. Maling pagsalin, sabihin natin. Na kung pag-aaralan natin itong bahagi ito ng verse 3, yung last part ng verse 3, sa English, isinalin yan mula sa Griego na children of wrath, anak ng kapuotan. At sa 5 Bibliang Tagalog na ginagamit ko, iisa lamang ang nagsali ng maayos sa bagay na yan, sa bahaging ito. At yun ay ang Biblia 2001. Isinalin ito ng ang Biblia 2001 na ganito. Ang sabi doon sa ang Biblia 2001, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. Mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun ay ipininta ang Diyos sa maling larawan. No? Sapagkat hindi ang Diyos ang napopoot dito. Tingnan niyo yung mga salin na sa iba't ibang Bibliang Tagalog. Sabi sa Filipino Standard Version, mga taong kinapopootan ng Diyos. Ang salita ng Diyos 2015, sabi, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Doon sa Magandang Balita, Biblia 2012, mga taong kinapopootan ng Diyos. Salita ng Diyos 1998, mga anak na kinapopootan. Iisa lamang ang nagsali ng maganda, ang Biblia 2001. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapootan. Yun ang mas malapit na pagkakasalin. Dahil sa English, ito isinali na we were by nature children of wrath. Anak ng kapuotan. Kaya tama yung pagkakasalin ng, kung ikukumpara sa mga English na translation, no, sa literal na translation ng English na Biblia, malapit yung pagkakasalin o tama yung pagkakasalin ng ang Biblia 2001, mga anak ng kapuotan. Ngayon, bakit mali ang saling ito? Bakit ko nasabing mali ang salin na isinama yung kinapupuotan ng Diyos? Bakit mali yun? Una, kapag isinalin ang bahaging ito ng verse 3, sa ganung paraan na mayroong kinapupuotan ng Diyos, taliwas ito sa verse 4. Ipapaliwanag ko maya-maya. Pangalawa, sa huling bahagi ng verse 2, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung katagang mga anak ng pagsuway. Sons of disobedience sa English. No? Ang ibig sabihin ng mga anak ng pagsuway ay mga taong masuwayin. Mga taong masuwayin. Mga anak ng pagsuway. Kaya marapat lang na isalin itong children of wrath o mga anak ng kapuotan bilang mga taong napopoot o mga taong puno ng kapuotan. Hindi kinapupuotan ng Diyos. Sa madaling sabi, yung pagkapuot ay nasa tao, hindi galing sa Diyos. Hindi ang Diyos ang napopoot, kundi ang tao ang napopoot. Kung paano yung mga anak ng pagsuway, sila yung masuwayin. Ganon din yung children of wrath, yung mga anak ng kapuotan, sila yung napopoot. Ibig sabihin, tigib sila ng kapuotan sa kanilang puso. Na tama lamang, no? Fit na fit doon sa mga description sa description ni Pablo mula verse 1 hanggang verse 4 na sila ay sumusunod sa gantong sa takbo ng sanlibutan, sinusunod nila yung pinuno ng himpapawid, ang espiritong kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Tama-tama na sila rin, dahil ganyan ang larawan nila, mayroon silang kapuotan. Dahil yun ang larawan ng isang makasalanan. Yun ang isang larawan ng ayaw sa Diyos o rebelde sa Diyos. Meron siyang pagkapuot.
pero hindi ang Diyos ang napopuot. So, yun ang pangalawang dahilan. Pero ang tanong, pwede bang isalin yun ng ganun? May batayan ba na isalin yung children of wrath bilang mga taong puspos o puno ng kapuotan o pinaghaharian ng kapuotan? Sa katunayan, oo. Dahil itong katagang ito na children of wrath, no? At ito yung pangatlong dahilan, ay isang Semitic idiom na dalawa ang pwedeng ibig sabihin. Ang una ay people characterized by wrath, mga taong pinaghaharian ng puot, yun nga yung sasabi ko kanina. At pangalawa, people destined for wrath, mga taong nakatalaga para sa puot. No? So pwedeng isalin ang katagang children of wrath, sa Tagalog mga anak ng kapuotan, bilang mga taong pinaghaharian ng puot o kaya mga taong kinapupuotan. Ang problema, kapag isinalin yan bilang mga taong kinapupuotan ng Diyos, bukod sa idinagdag yung katagang ng Diyos, dahil wala naman talaga doon, tataliwas ito sa sinabi ni Pablo sa verses 4 and 5. Na ang sabi niya, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kahit ang tayo'y mga patay o makasalanan pa, dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Makikita ninyo na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Siya ay mayroong kahabagan at awa sa atin. Hindi siya napopuot sa atin. Kinapopuotan ba tayo ng Diyos nung una? At pagkatapos sabi niya, teka muna, mahalin ko na nga lang kayo. Ganun ba yun? Nung una, iniibig niya tayo. Napopuot siya sa atin. Tapos naisip niya na mahalin na lang tayo. O kaya naman nagbago kaya ang damdamin ni God sa atin? Na dati puot na puot siya sa atin. Pagkatapos bigla na lang nagbago yung mood niya. At sinabi niya, sige, ibigin ko na lang kayo. O kaya naman, pwede ba yung sabay? Talagang puot na puot siya sa atin, pero at the same time, mahal na mahal niya rin tayo. Pwede bang pagsabayin yun? Ako, sa akin, hindi pwedeng pagsabayin yun. Napupuot ka, at the same time, minamahal mo yung tao. Hindi pwede yun. Dahil yung puot at saka yung love and hate, even yung wrath, taliwas yun sa isa't isa. Sa katunayan, sinabi nga ni Pablo sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinakita daw ng Diyos, ang alin? Ang kanyang sariling pagmamahal sa atin. Kailan? Nung tayo mga makasalanan pa, sa paano paraan? Ibinigay niya si Kristo sa atin. Namatay si Kristo para sa atin. So makikita nyo, makasalanan pa lang tayo, namumuhay tayo ayon doon sa larawan ng verses 1 to 4, yun ang pamumuhay natin, ipinakita na ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin sa paraan na si Kristo ay namatay para sa atin. So, kaya mali itong sali na napopuot o kinapopuotan tayo ng Diyos dito sa verse 3. So, yung children of wrath o anak ng kapuotan, mas tamang intindihin yon na ang mga taong ito o tayo noon, yung mga makasalanan, ay pinaghaharian ng galit, pinaghaharian ng puot. Ngayon, sa verse 5, ang sabi, kahit noong tayo mga patay pa, dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya, tayo'y iniligtas. Ang sabi sa verse 5, binuhay niyang kasama ni Kristo. Bakit binuhay? Bakit ginamit ni Pablo yung salitang binuhay? Dahil tayo, sa paglalarawan niya, ay patay. Bakit niya naman binanggit yung iniligtas? Dahil tayo ay alipin ng kasalanan. So, patay, binuhay. Alipin ng kasalanan, iniligtas. So, uli, ang tanong, para maintindihan niyo yung salvation by grace dito sa Ephesians 2. Iniligtas tayo mula saan?
Hindi mula sa impyerno. Ha? Hindi tayo iniligtas mula sa impyerno, kundi iniligtas tayo mula sa kalagayang binanggit ni Pablo mula verse 1 hanggang verse 4. Yung ganong pamumuhay, iniligtas tayo ng Diyos mula doon. Sa madaling sabi, tayo ay iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya o kagandahang loob mula sa pagiging alipin ng kasalanan at pagiging subject doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Mula doon tayo iniligtas ng Diyos. At iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya mula doon sa kalagayan na yun. So, naligtas tayo mula sa ganung kalagayan at naligtas tayo tungo saan? Hindi tungo sa langit. Kundi tungo sa panibagong buhay at pagtatagumpay. Tingnan niyo yung verse 6. At dahil kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya. At inuluklok na kasama niya sa kalangitan. O pastor, see? Dinala sa kalangitan. Pero hindi nang ibig sabihin nun. Kasi nasa lupa pa tayo. Nasa langit na pa tayo. Dinala na ba tayo sa langit? Hindi pa eh. Pero ang sabi dito, iniluklok na kasama niya sa kalangitan. Kaya yung pagliligtas sa atin ay anong ibig sabihin dito sa verse 6? Binuhay tayo, binigyan tayo ng bagong buhay at binigyan tayo ng pagtatagumpay. Bakit pagtatagumpay? Kasi yung pagkaluklok, sabi dito, at iniluklok na kasama niya sa kalangitan. Ang ibig sabihin nun, si Jesucristo, matapos niyang mamatay sa krus at muling mabuhay, kanyang ginapi, tinalo niya, pinagtagumpayan niya ang kasalanan, ang diablo at ang kamatayan, nagtagumpay na siya sa kanyang kaaway. Pagkatapos siyang magtagumpay, siya ay lumuklok sa kanan ng Ama. At kasama tayong inuluklok doon, spiritually speaking. Ibig sabihin, yung tagumpay ni Kristo, kasama tayo. Binigyan niya tayo ng tagumpay. Hindi lamang tayo binigyan ng bagong buhay, kundi binigyan din tayo ng tagumpay para mamuhay ayon sa buhay na ibinigay niya sa atin. Na hindi na tayo dapat bumalik doon sa verses 1 to 4 na pamumuhay. Na meron tayong kapangyarihan, na meron na tayong tagumpay doon sa klase ng pamumuhay na binanggit doon sa verses 1 to 4. Kaya itong pagliligtas na ito, tayo iniligtas dahil sa biyaya ng Diyos, ay pagbibigay sa atin ng bagong buhay. Iniligtas tayo mula sa makasalanang pamumuhay, sa pagkaalipin ng kaaway, sa pagkaalipin sa laman, sa pagkaalipin ng kapangyarihang kumikilos sa himpapawid. Sa lahat ng yan, iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos mula doon at binigyan tayo ng bagong buhay. Na born again na. Bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, yan ang dapat na ipamuhay natin. At para maipamuhay natin yan, binigyan tayo ng tagumpay, ng katagumpayan. Para patuloy tayong mamuhay ayon doon sa buhay na ibinigay ni Kristo sa atin. So itong salvation by grace dito sa Ephesians 2:8, hindi pagkaligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Madalas maririnig natin, I'm saved by grace. Ibig sabihin, ang nasa isip niya, niligtas niya mula sa impyerno at siya'y pupunta na sa langit. Hindi yun ang ibig sabihin. Kundi tayo ay binigyan ng bagong buhay, binuhay tayo kasama ni Kristo, at kasama niya na iniluklok sa kalangitan. Kasama tayong iniluklok sa kalangitan, kasama ni Kristo. At ang bagong buhay na ito at yung tagumpay na available mula doon sa ginawa ni Kristo ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Binigay ng Diyos ito, ibinibigay ng Diyos ito dahil sa kanyang kagandahang loob. Pero matatanggap natin ito, matatamo natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa verse 8, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino bang makapagmalaki. So, ulitin ko to Mula saan tayo iniligtas? Ayon dito sa verse 8 ng chapter 2. Mula saan? Mula sa
makasalanang pamumuhay na binanggit ni Pablo doon sa verses 1 to 4. Iniligtas tayo tungo saan? Hindi tungo sa langit, kundi tungo sa bagong buhay at pagtatagumpay. At ang pagkahangon na ito, yung pagkaalpas natin mula sa makasalanang pamumuhay at masamang pamumuhay, dahil sa grace ni God. Dahil sa grace ni God na magaganap sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng tunay na pagkakilala at pananampalataya kay Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap ni naman. Walang puwang sa pagbabagong buhay at tagumpay sa buhay na nakalulugod sa Diyos. Walang puwang ang self-help na tinatawag. Nobody can help themselves to live a life pleasing to God. Ang kailangan dito ay grace through faith in Christ. Grace ni God through faith in Christ. Yun ang kinakailangan. How can you help yourself when it's yourself that needs help? Papaano mong tutulungan ng sarili mo kung yung sarili mo mismo ang nangangailangan ng tulong? Kung halimbawa nalulunod ka, paano mo sasagipit ang sarili mo? Sarili mo nga yung nalulunod eh. So yung self-help, walang walang puwang sa pamumuhay na talagang kinalulugdan ng Diyos. Yung buhay na gusto ng Diyos, walang puwang ang self-help. Kailangan natin ng grace ng God. Human effort yun yung self-help. Yun yung sinasabi dito ni Pablo na hindi sa pamamagitan ng inyong sarili na makakaalpas kayo mula doon sa pamumuhay nyo. Yung verse 1 to 4, hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili mula doon. Hindi nyo kayang ialpas ang inyong sarili mula doon. Hindi nyo kayang tulungan ang sarili nyo para makakawala doon. Ang kailangan nyo ay ang grace ni God. At yun nga, dahil sa biyaya o dahil sa kagandahang loob ng Diyos, iniligtas niya kayo. Sa pamamagitan ng tunay na pagkakilala at pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. So, ang sino mang nasa pamumuhay o nasa kalagayan na inilarawan ni Pablo doon sa verses 1 to 4 ay nangangailangan ng tulong mula sa Diyos. At lahat ng tao ay nasa ganong larawan. No? Kahit hindi lahat yung binanggit doon ay nasa kanya, pero isa doon. Pagsuway sa Diyos. Makasalanan. Paglapastangan sa Diyos. Maaaring hindi ka hindi ka pumapatay ng tao, pero ikaw rin ay sumusuway sa Diyos sa ibang paraan. So, nahandun, yun ang general description ng sangkatauhan, yung verses 1 to 4. At doon sa kalagayan na yan, kailangan natin ng tulong ng Diyos para tayo ay makaalpas, para tayo makakawala. At yun nga ang ginawa ng Diyos. Dahil sa kanyang kagandahang loob, iniligtas niya tayo mula doon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kay Kristo, binigay niya tayo ng bagong buhay. Binigay niya tayo ng tagumpay. Ngayon, ibig bang sabihin yan, dahil tayo ay binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng grace ni God o sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, wala na tayong gagawin. Ano bang ibig sabihin ng grace? Ang grace ba ay hindi talaga compatible sa work o sa gawa? So, yan ang titingnan natin, yan tatalakayin natin sa susunod na pag-aaral natin at sisilipin pa natin yung iba na may kaugnayan sa paksang ito. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? Na kapag ba ako ay gumawa, hindi na grace yun, kundi yun ay human effort na o yun ay salaman na. Ano bang ibig sabihin ng grace? Ano bang ibig sabihin ng maligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos? So yun ang titingnan natin sa susunod na pag-aaral natin. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito,
Muli, salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa biyaya mo. Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, buhay na tumutulad kay Kristo. Buhay na nahango mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Buhay na inalis mo mula sa diwa ng kamatayan tungo sa totoong buhay. Buhay na masagana dahil ikaw ang naghahari sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagandahang loob mo. Dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa kagandahang loob mo, nahango kami mula sa pangit na pamumuhay, masamang pamumuhay, at ngayon ay sumusunod kami sa iyo. Nagmamahal sa iyo. Nagnanais tumulad sa iyo. Sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.